Sa isang tahimik na bayan sa Isabela, isang nag-aalaga ng kambing ang kilala bilang isang taong matulungin at mapagbigay. Madalas niyang isinasakay ang mga may sakit na kababayan upang makakuha ng mabilis na lunas sa labas ng probinsya. Ngunit sa likod ng simpleng kulungan ng mga hayop, natuklasan ng mga pulis ang isang anomalya na tumuturo sa isang madilim na negosyo, ang pagbebenta ng organo ng tao. Paano naging krimen ang pagtulong at kailan ito nagsimula? Dumating ako sa bayang iyon habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Mababa pa ang mga ulap, nakayakap sa mga puno at sa mga bubong ng bahay na yari sa yero, na tila maisadyang itinatago. Dahan-dahan ang takbo ng service vehicle na minamaneho ko nang pumasok kami sa isang makitid na daan na gawa sa magagaspang na bato. Walang sumalubong sa akin. Wala ring bahid ng pagdududa mula sa mga taong nadaraanan ko. Saglit lang silang tumitingin at pagkatapos ay bumabalik na sa kani-kanilang gawain, na para bang ang pagdating ko ay walang anumang kahulugan. Ako si Police Captain Marco Reyes. Pulis ako mula sa rehiyon na inatasang magsagawa ng regular na pagmamanman sa mga liblib na lugar ng Isabela. Sa papel, ang tungkuling ito ay magaan. Walang malalaking ulat ng krimen, walang sigalot sa lipunan, at kahit ang bilang ng mga paglabag sa batas ay mababa. Ngunit iyon mismo ang nagbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. May isang simpleng bagay na itinuro sa akin ang karanasan. Ang isang lugar na sobrang malinis ay madalas na nagtatago ng dumi sa mga lugar na hindi nakikita. Ipinarkada ko ang sasakyan sa tapat ng barangay hall at bumaba habang inaayos ang aking uniforme. Malamig ang hangin ng umaga, tumatago sa balat, dala ang amoy ng basang lupa at ligaw na damo. Sinalubong ako ng kapitan ng barangay, si Kapitan Eli, na may isang magiliw na ngiti na mukhang taos-puso. Saglit kaming nag-usap tungkol sa kalagayan ng seguridad, ang ekonomiya ng mga residente, at ang mga gawaing panlipunan na regular nilang isinasagawa. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Sa aming pag-uusap, isang pangalan ang paulit-ulit na binanggit na may himig ng paghanga, si Mang Cardo, isang nag-aalaga ng kambing. Inilarawan siya ng mga residente bilang isang mabuting tao, matulungin at mapagbigay. Madalas daw niyang tinutulungan ang mga may sakit, inaasikaso ang mga referral sa labas ng probinsya, at minsan ay siya pa ang gumagastos para sa transportasyon. Sa isang bayang limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan, ang isang tulad niya ay itinuturing na isang bayani. Nakikinig lang ako nang hindi sumasabad, itinatala ang lahat sa aking isipan, hindi sa kwaderno. Ang pulis na masyadong mabilis magsulat ay madalas na nawawalan ng mahahalagang detalye sa usapan. Mas pinipili kong pagmasdan ang mukha, ang kilos ng katawan, at ang mga sandaling paghinto sa bawat pangungusap. Walang anumang kakaiba sa paraan ng pagkukwento ng kapitan. Lahat ay tila natural. Gayunpaman, may isang maliit na detalye na nagpakunot ng aking noo. Halos lahat ng tulong medikal na iyon ay nangangailangan ng paglalakbay sa labas ng probinsya, sa halip na gamutin sa lokal na pagamutan. Pagkatapos magpaalam, naglakad-lakad ako sa paligid ng bayan. May mga kulungan ng kambing na nakahilera sa ilang lugar, karamihan ay simple lang. Ang iba naman ay mukhang mas inaalagaan. Sa di kalayuan, natanaw ko ang isang farm na mas malaki kaysa sa iba. Maayos ang mga gusali nito, matibay ang bakod, at may isang puting T300 na closed van na nakaparada sa gilid. Hindi naman katakataka, naisip ko. Ang isang matagumpay na negosyo ay nangangailangan talaga ng maayos na logistic. Hindi ako agad lumapit. Pinili kong umupo sa isang maliit na karinderya, umorder ng kapeng barako, at nagpanggap na isang dayo na napadaan lang. Mula roon, pinagmasdan ko ang daloy ng buhay sa San Isidro. Mabagal ang takbo ng mga gawain. Papasok sa eskwela ang mga bata, may ilang ina na nagsasampay ng damit, at ang mga magsasaka ay patungo na sa kanilang mga bukirin. Lahat ay tila normal. Ngunit nang malapit ng mananghalian, umandar ang AC-300 van mula sa farm at mabilis na tinahak ang daan patungo sa highway. Itinala ko ang oras sa aking isipan. Hindi dahil kahina-hinala, kundi dahil hindi ito tugma sa karaniwang ritmo ng bayan. Ang pagde-deliver ng mga hayop ay karaniwang ginagawa tuwing madaling araw o bago dumilim. Bihirang piliin ang katanghalian. Muli, hindi ito ebidensya, kundi kutob lamang. Bago maghapon, binisita ko ang Rural Health Unit.
Hindi ako nagpakilala bilang investigador, kundi bilang isang alagad ng batas na nais lamang tiyakin na maayos ang takbo ng kanilang pasilidad. Magiliw akong tinanggap ng mga staff. Nag-usap kami tungkol sa supply ng gamot, bilang ng mga medical personnel, at dami ng mga pasyente. Sa aming kaswal na pag-uusap, napansin ko ang isang malabong hinaing. Maraming pasyente ang mas pinipiling magpa-refer sa labas ng probinsya, kahit na hindi naman ganoon kalubha ang kanilang kalagayan. Umuwi ako sa maliit na pension house ng gabing iyon na puno ng mga di nakasulat na tala ang aking isipan. Walang krimen na nakita sa araw na iyon. Walang dugo, walang sigaw, walang reklamo. Ngunit ang kapayapaan ng bayang ito ay parang isang makinis na lawa na may itinatagong kung ano sa ilalim. Bilang pulis, ang tungkulin ko ay hindi lang hulihin ang maisala, kundi kilalanin din ang mga senyales, bago pa man lumitaw ang krimen sa ibabaw. Tumingin ako sa kalangitan mula sa veranda ng aking tinutuluyan. Kitang-kita ang mga bituin at muling bumalot ang malamig na hangin. Sa aking sarili, nangako ako, hindi ko guguluhin ang balanse ng bayang ito nang walang matibay na dahilan. Ngunit kung may katotohanang itinatago sa likod ng maskara ng kabutihan, hahanapin ko ito, dahan-dahan, tahimik, at walang anumang babala. Kinabukasan, hindi ako bumalik sa San Isidro. Sa halip, nagtungo ako sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa Kapitolyo, isang lumang gusali na may kupas na mga pader at amoy ng mga lumang papeles. Ginawa ko ang desisyong iyon hindi lamang dahil sa pagdududa, kundi dahil sa isang kaugaliang lagi kong pinanghahawakan. Kapag may isang bagay na hindi tama sa field, ang sagot ay madalas na nakatago sa mga papeles. Binuklat ko ang mga lumang file, hindi mga ulat ng krimen, kundi mga talaang administratibo na bihirang galawin, datos ng mga medical referral, permit ng mga sasakyan, at mga ulat ng non-commercial na biyahe. Dahan-dahan kong inilipat ang mga pahina hanggang sa mapahinto ang aking mga mata sa isang paulit-ulit na pattern. Masyadong madalas lumabas ang pangalan ng San Isidro sa mga talaan ng referral sa labas ng rehiyon. Hindi naman ito kapansin-pansin sa dami, ngunit tuloy-tuloy, tulad ng patak ng tubig na sa katagalan ay nakabubuo ng lawa. Sumandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Ang isang maliit na bayan ay hindi dapat naglalabas ng ganito karaming referral. At higit pa rito, karamihan sa mga pasyente ay nakatalang umalis sa stable na kondisyon, hindi emergency, hindi critical. Ngunit ang kanilang mga sumunod na medical procedure ay nagpapakita ng mas komplikadong mga operasyon. Kinopya ko ang mga datos sa aking personal na talaan. Hindi para iulat. Hindi pa. Nais kong tiyakin na hindi ito isang pagkakamali lamang sa sistema. Tanghali na nang bumalik ako sa Rural Health Unit. Sa pagkakataong ito, iba ang aking diskarte. Hindi ako nagtanong, nakinig ako. Isang maikling pakikipag-usap sa isang nurse ang nagbukas ng maliit na siwang. Nagreklamo siya tungkol sa mga form na madalas ipaulit ng isang tagalabas, hindi ospital, kundi isang itagapamagitan sa pag-aayos ng mga referral. Tinanong ko kung sino ang tagapamagitan na iyon. Nag-atubili siyang sumagot. May isang paghinto na masyadong mahaba bago may isang pangalan na halos namutawi sa kanyang mga labi, ngunit muli itong nilunok ng takot. Hindi ko siya pinilit. Ang pulis na masyadong mapilit ay nagsasara lamang ng mga pinto. Paglabas ko ng EVE, umupo ako sa kotse nang hindi binubuksan ang makina. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang bagong realisasyon. May isang sistema na maayos na gumagana sa likod ng lahat ng ito. At ang isang maayos na sistema ay hindi itinatayo ng iisang tao nang walang suporta. Ang gulo ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nang bumalik ako sa pension house ng hapong iyon, isang hindi kilalang lalaki ang nakatayo sa tapat ng aking kwarto. Simple ang kanyang kasuotan, ordinaryo ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang tingin. Binati niya ako gamit ang aking pangalan. Hindi iyon isang magiliw na pagbati, iyon ay isang babala. Hindi siya nagbanta. Iminungkahi lamang niya na huwag kong masyadong pagtuunan ng pansin ang bayang ito. Ligtas na raw dito. Hindi na kailangan ng labis na pagbabantay. Sumagot ako ng maikli, pinanatiling neutral ang aking tono. Ngunit nang siya ay umalis, may isang pangungusap na naiwan sa aking isipan, hindi lahat ng kabutihan ay kailangang suriin.
Hindi ako nakatulog ng mahimbing ng gabing iyon. Patuloy na gumagana ang aking utak, pinagdudugtong-dugtong ang mga piraso ng impormasyon na hindi pa magkakaugnay. Nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi nakasulat sa opisyal na procedure, paghambingin ang datos ng kalusugan ng tao sa mga talaan ng livestock farm. Biglang pumasok sa isip ko ang ideyang iyon na parang isang kidlat. Kung ang tulong medikal ay ikinukubli bilang aktibidad ng paghahayupan, tiyak na mayroon itong administratibong ugnayan. Kinabukasan, kinausap ko ang opisyal mula sa Municipal Agriculture Office sa dahilan ng isang cross-inspection. Humingi ako ng access sa mga ulat ng kalusugan ng mga hayop sa nasabing lugar. Hindi lahat, isang farm lang, ang farm ni Mang Cardo. Makatuwiran naman ang ginamit kong dahilan, pagsusuri sa pagiging kumpleto ng mga dokumento. Nang mabuklat ko ang mga papel sa aking harapan, parang nanikip ang aking dibdib. Masyadong detalyado ang mga nakasulat. Hindi lang timbang, edad, o pisikal na kondisyon ng hayop. May mga code, schedule, at mga karagdagang tala na hindi karaniwan para sa ordinaryong hayop. Ang pattern ay nagpapaalala sa akin ng mga medical report ng tao. Doon ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Hindi lamang ito isang nakatagong krimen. Ito ay isang panlilinlang na idinisenyo ng may malalim na pag-unawa sa burokrasya. At ang taong nasa likod nito ay alam na alam kung paano gumagana ang mga otoridad, kabilang na kung paano mag-isip ang isang pulis. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Malamig ang aking mga kamay. Ang alitan na dati isang simpleng pakiramdam ng pagkabalisa ay naging isang malaking sugal. Kung magkamali ako ng hakbang, hindi lang ako mabibigong ilantad ang krimen, kundi maaari rin akong maglaho ng walang bakas sa bayang ito na mukhang napakabait. Wala pa akong sapat na ebidensya para kumilos. Ngunit, isang bagay ang sigurado. Mula sa araw na iyon, hindi na ako isang ordinaryong pulis na nagmamanman. Ako ay naging isang banta para sa isang tao. At alam nilang mayroon na akong nakikitang isang bagay na dapat manatiling nakatago. Mula umagang iyon, alam kong ang aking pagmamanman ay hindi na isang panig lamang. Bawat hakbang ko ay tila may sumusunod, hindi hayagan, kundi sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago na mahirap ipaliwanag. Tumutunog ang telepono sa aking kwarto sa pension house nang walang boses sa kabilang linya. Isang residente na kahapon ay palakaibigan ngayon ay yumuyuko na lang kapag nagkakasalubong kami. Maging ang parking attendant na dati madaldal ay biglang ayaw nang tumingin sa aking mukha. Hindi ako nataranta. Ang ganitong uri ng pressure ay hindi na bago sa akin. Ngunit ang nagpapaiba sa sitwasyon ay ang lokasyon. Masyadong maliit ang bayang ito para sa ganitong uri ng psychological game, at nangangahulugan iyon na may isang taong lubos na interesado na ako'y tumigil. Nagpasya akong umalis muna ng lugar, hindi para tumakas, kundi para palawakin ang aking pananaw. Nagtungo ako sa referral hospital sa labas ng probinsya, kung saan nakatala ang ilang residente ng San Isidro na sumailalim sa mga medikal na proseso. Dumating ako nang hindi naka-uniporme, dala lamang ang aking personal na pagkakakilanlan. Sa mga lugar na tulad nito, ang uniporme ay nagiging hadlang. Sa medical records section, nakipag-usap ako sa isang administrative clerk. Hindi niya ako kilala bilang pulis, kundi bilang isang kamag-anak ng pasyente na nais lamang maunawaan ang sistema ng referral. Mula sa aming mabagal na usapan, natuklasan ko ang isang katotohanan na nagpainit sa aking batok. Ilan sa mga pasyente mula sa San Isidro ay mayroon ng kumpletong mga paunang dokumento bago pa man sila dumating. Ang mga resulta ng laboratorio, blood type compatibility, at iba pang advanced na pagsusuri ay nakasulat na para bang ginawa na ang mga ito sa ibang lugar. Hindi na ako nagtanong pa. Alam ko kung kailan dapat huminto para hindi makalikha ng pagdududa. Ngunit pag-alis ko sa ospital, mabigat ang aking mga paa. Pinatibay ng katotohanang iyon ang pinakamasama kong hinala. Ang mga medical identity ng mga residente ay kinokolekta na bago pa man sila magkasakit ng malubha. Ito ay hindi isang reaksyon sa emergency. Ito ay isang plano. Sa aking pagbabalik, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Paano nakolekta ang ganoong kadetalyadong datos ng walang sapat na pasilidad? Isa lang ang sagot, mayroong proseso ng pagpili na tahimik na isinasagawa sa ilalim ng pagkukunwaring tulong.
Hapon na nang bumalik ako sa bayan gamit ang ibang ruta. Hindi ako dumiretso sa pension house. Pinili kong maglakad sa mas mataong bahagi ng pamayanan. Doon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nag-iisang nakaupo sa beranda ng kanyang bahay. Nag-usap kami ng magaan tungkol sa panahon at sa ani. Wala akong binanggit na anuman na may kaugnayan sa investigasyon. Ngunit biglang nagsalita ang matanda nang hindi tumitingin sa akin. Alam mo, iho, Anya, may ilang mga taong tinulungan noon na hindi na bumalik sa dati. Sabi niya, buhay pa sila, pero parang may nawala sa kanila na hindi maipaliwanag. Simple lang ang kanyang sinabi, ngunit sapat na iyon para manikip ang aking dibdib. Napagtanto ko na ang bayang ito ay may itinatagong isang kolektibong trauma na wala pang pangalan. Nararamdaman ito ng mga tao, ngunit hindi sila nangangahas na buuin ito bilang isang kumpletong kwento. Ang takot ay mas madaling dalhin kapag ito'y nasa anyo ng katahimikan. Lalong naging totoo ang pressure ng gabing iyon. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli lang ang nilalaman, walang direktang pagbabanta, binanggit lamang ang lokasyon kung saan ako nakatayo kaninang tanghali. Nagtapos ang mensahe sa isang pangungusap, alam namin kung saan ka nagpupunta. Pinatay ko ang aking telepono at matagal na nakaupo sa dilim. Bilang pulis, sanay akong humarap sa mga kriminal. Ngunit ang pagharap sa isang network na gumagalaw ng walang ingay ay nangangailangan ng ibang antas ng pasensya. Hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magpawalang bisa sa lahat ng ebidensya, kasama na ang aking sarili. Nagsimula akong mapagtanto na ang pangunahing laban ay hindi na tungkol sa pagkolekta ng datos, kundi sa pagpapanatili ng kontrol. Nais nilang mag-react ako, gumawa ng isang padalos-dalos na hakbang. Pinili ko ang kabaligtaran. Pinakitid ko ang aking focus sa iisang punto, ang farm ng kambing na mula pa sa simula ay sentro ng lahat ng aktibidad. Hindi ko pa ito pinuntahan. Pinili kong magmasid mula sa malayo, itinatala ang pattern ng pagdating ng mga tao, oras ng mga gawain at uri ng mga sasakyan. Lahat ay ginawa ko ng mano-mano, walang anumang kapansin-pansing kagamitan. Sa katahimikan, binubuo ko ang isang malaking larawan. Ito na ang punto kung saan tumigil akong mag-isip bilang isang opisyal na gumaganap lamang ng tungkulin at nagsimulang kumilos bilang isang mangangaso na alam na matalino ang kanyang hinahabol. Hindi ko na tinatanong kung totoo ba ang krimen. Ang tanong ko ngayon ay, kailan ako makakalapit ng sapat para pabagsakin ito nang hindi ako kasamang lulubog? At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Isabela, nakaramdam ako ng tapat na takot. Hindi takot na mamatay, kundi takot na mabigong pigilan ang isang bagay na matagal nang sumisira sa tiwala ng tao sa kanyang kapwa. Alam kong pagkatapos ng puntong ito, wala nang malinis na investigasyon. Mayroon na lamang pagpipilian, sumulong o hayaang manatiling buhay ang kadilimang iyon. Nagsimula ang umagang iyon na may isang mapait na realisasyon. Ang investigasyong ito ay hindi na isang lihim. Mula nang imulat ko ang aking mga mata, alam kong may nagbago. Mas mabigat ang hangin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa isang kutob na pumipigas sa aking dibdib. Wala akong nakikitang sinuman sa paligid ng pension house. Ngunit nararamdaman ko ang kanilang presensya, hindi pisikal, kundi isang hindi nakikitang pressure na humihingi ng isang bagay na ako ay tumigil na. Pinili kong kumilos bago pa sila gumawa ng mas malaking hakbang. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ko ang nag-iisang kasamahan na lubos kong pinagkakatiwalaan sa labas ng probinsyang ito. Hindi para humingi ng hayagang tulong, kundi para mag-iwan ng kopya ng lahat ng datos na aking nakalap. Kung may mangyari sa akin, kahit papaano ay hindi kasamang malilibing ang katotohanan. Pagkatapos nito, kumilos akong mag-isa patungo sa lugar na matagal ko nang iniiwasan. Ang bahay ng isang residente na minsang nakatanggap ng tulong medikal sa pamamagitan ng hindi opisyal na paraan. Dumating ako hindi bilang pulis, kundi bilang isang handang makinig. Noong una, ayaw niyang magsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa pinto. Ngunit pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsimula siyang magkwento. Sinabi niyang hindi raw siya kailanman pinilit. Dumating siya na umaasang gagaling. Ang lahat ng proseso ay naging mabilis, masyadong mabilis.
Isang maikling pagsusuri, pirma, at pagkatapos ay ang biyahe. Pagbalik niya, gumaling nga ang kanyang katawan, ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nawala. Hindi niya alam kung ano ang kinuha. Ang alam niya lang ay hindi na kailanman naging ganap na normal ang kanyang buhay. Ang kanyang pag-amin ay isang malakas na sampal. Sa buong panahong ito, hinahabol ko ang mga salarin, ngunit ngayon ko lang nakita ng direkta ang epekto ng kanilang ginawa. Ang krimeng ito ay hindi nag-iiwan ng bukas na sugat, kundi isang kawalan na hindi maipaliwanag ng medisina. At ang ganoong uri ng kawalan ay hindi na itala sa anumang ulat. Hindi ko pa natatapos iproseso ang lahat ng biglang nagbago ang sitwasyon. Sa aking pag-uwi, isang sasakyan ang dumikit sa aking motorsiklo. Walang sigawan, walang karahasan, tanging isang malamig na tingin mula sa isang tao na malinaw na nais ipaunawa sa akin ang aking hangganan. Huminto ako, huminto rin sila. Tinitigan ko sila pabalik ng walang imik. Pagkatapos nito, umalis sila, iniwan ako na may isang mensaheng hindi binigkas. Doon naabot ng alitan ang kasukdulan nito. Hindi na ito tungkol sa ebidensya o pattern, ito ay tungkol sa hayagang pananakot. Alam nilang papalapit na ako at naubusan na sila ng pasensya. Napagtanto ko na ang oras ay hindi na pabor sa akin. Bawat karagdagang araw ay nangangahulugan ng mas malaking panganib, hindi lamang para sa akin, kundi para na rin sa mga residenteng hindi pa namamalayan kung ano ang naghihintay sa kanila. Bumalik ako sa pension house at isinara ng mahigpit ang pinto. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, muli kong binuo ang lahat ng aking nalalaman. Ang mga talaan ng kalusugan ng hayop, ang datos ng medical referral, ang pag-amin ng biktima, ang pattern ng mga sasakyan, lahat ay bumubuo ng isang tuwid na linya na tumuturo sa iisang punto. Wala nang pagdududa. Ang iskema na ito ay tumatakbo ng may katumpakan, sinasamantala ang tiwala at ang kahinaan ng sistema. Ngunit doon din ako naharap sa pinakamalaking dilema sa buong karera ko. Kung kikilos ako ngayon ng walang buong suporta, maaari akong mapabagsak sa legal na paraan o kaya'y pisikal na alisin. Kung maghihintay ako ng masyadong matagal, magpapatuloy ang krimeng ito. Anumang pagpipilian ay may kaakibat na biktima. Pinili ko ang pinakatahimik na daan, hayaang ang mga salarin mismo ang magtali sa kanilang sarili sa kanilang mga pagkakamali. Nagpasya akong huwag habulin ang transaksyon ng tao, kundi ang butas sa administrasyon na inaakala nilang ligtas. Kung itinago nila ang tao bilang hayop, ang hindi pagkakatugma roon ang magiging pangunahing sandata ko. Nang gabing iyon, nagsimula akong bumuo ng isang plano ng patibong. Hindi isang malaking operasyon, kundi isang serye ng maliliit na hakbang na magkakaugnay. Alam kong binabantayan nila ang bawat galaw ko, kaya dapat akong kumilos na parang isang taong malapit ng sumuko. Binawasan ko ang aking mga aktibidad, tumigil sa pagtatanong, at nagpakita bilang isang pulis na napagod na. Sa likod ng lahat ng iyon, naghihintay ako ng isang sandali. Ang sandali kung kailan pakiramdam nila ay sapat na silang ligtas para magkamali. Dahil kahit ang pinakamaingat na salarin ay nagiging pabaya kapag inaakala niyang wala na ang banta. Matapos ang isang mahabang gabi na ginugol ko sa pagbabalangkas ng plano, sinimulan kong baguhin ang paraan ng aking pagkilos. Hindi na ako nagpakita bilang isang pulis na gustong malaman ang lahat. Sa halip, gumanap ako bilang isang taong unti-unting nawawala ng interes. Wala nang pagbisita sa gili, wala nang mga bukas na tanong sa mga residente, at wala nang mga kapansin-pansing tala. Sinasadya kong magmukhang walang laman ang aking mga araw. Sa likod ng kilos na iyon, nagsimula akong magtrabaho gamit ang isang mas tahimik na paraan. Itinuon ko ang aking pansin sa isang bagay na matagal nang hindi napapansin, ang daloy ng logistik. Hindi tao, hindi medikal, kundi ang paggalaw ng mga kargamento na itinuturing na ordinaryo ng sinuman. Ang farm ng kambing na iyon ay hindi naman talaga nawawala ng aktibidad, ngunit nagsimula akong mapansin ang isang bagay na mas tiyak, ang iskedul ng paglabas at pagpasok ng mga sasakyan na hindi kailanman naitala sa mga opisyal na ulat ng pagpapadala ng hayop. Hindi ko sila sinusundan, itinatala ko lamang mula sa malayo, ginagamit ang mga neutral na lugar tulad ng talyer, karinderya, at mga abandonadong outpost. Mula roon, nalaman ko na ang isang partikular na sasakyan ay laging umaalis sa parehong mga araw na may halos magkatulad na ruta. Ngunit ang karga nito ay hindi kailanman malinaw.
Walang tunog ng kambing, walang amoy ng hayop, tanging katahimikan. Nagsimula akong mangalap ng maliliit na piraso ng impormasyon mula sa mga taong hindi nakakaramdam na sila ay ini-interview. Isang warehouse guard ang nagkwento tungkol sa mga dokumento ng pagpapadala na madalas iparebisa ng biglaan. Isang driver ng kargamento ang nagreklamo dahil minsan siyang pinaghatid ng isang bagay na hindi niya alam ang laman. Wala ni isa sa kanila ang nakaramdam na sangkot sila sa isang krimen. Sila ay bahagi lamang ng isang daloy na masyadong malaki para maunawaan. Habang lalo kong sinisiyasat ito, mas nagiging malinaw ang isang pattern. Ang lahat ay gumagawa ng kanilang maliit na bahagi nang hindi nakikita ang buong larawan. At doon nakasalalay ang lakas ng sistemang ito. Pagkatapos ay ginawa ko ang pinakapanganib na hakbang sa ngayon. Nagsumite ako ng isang kahilingan para sa administratibong pagsusuri sa mga ulat ng kalusugan ng hayop sa antas ng probinsya. Hindi bilang isang investigasyon, kundi bilang isang key-light audit na madalas baliwalain. Alam kong malaki ang posibilidad na ang kahilingang ito ay dadaan ng walang maraming tanong. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon dito. Wala pang isang araw matapos isumite ang kahilingan, biglang nagbago ang kapaligiran sa paligid ng farm. Bumaba ang aktibidad, huminto ang paglabas-masok ng mga sasakyan, at ilang manggagawa ay biglang pinauwi. Kumilos sila na parang walang nangyari. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamalinaw na senyales. Nasagi ko ang isang sensitibong punto. Sa halip na bawiin ang kahilingan, lalo ko pa itong pinalakas gamit ang mga datos na nagkukumpara. Itinugma ko ang oras ng pagpapadala ng e-hayop sa mga schedule ng medical referral na naganap noon nang hindi binabanggit ang tao, nang hindi nag-aakusa. Mga numero at oras lamang. Ang hindi pagkakatugma ay masyadong maayos para tawaging isang pagkakataon lamang. Sa puntong ito, nagsimula akong makaramdam ng ibang uri ng bigat sa isipan. Hindi takot kundi galit. Galit dahil ang sistemang ito ay nakatayo sa pagsunod ng mga maliliit na tao na hindi kailanman binigyan ng pagpipilian. Galit dahil ang krimeng ito ay nabubuhay hindi sa karahasan kundi sa tiwala. Kailangan kong mag-ingat upang hindi malabo ng galit ang aking paghusga. Nang gabing iyon, binuo ko ang isang pansamantalang ulat. Hindi kumpleto, ngunit sapat na malakas para ipakita na mayroong manipulasyon ng datos sa pagitan ng iba't ibang sektor. Hindi ko pa binanggit ang organo, hindi ko pa binanggit ang mga biktima. Itinampok ko lamang ang hindi pagkakatugma. Sa mundo ng batas, ang hindi pagkakatugma ay madalas na mas nakamamatay kaysa sa direktang akusasyon. At napagtanto ko rin ang isang mahalagang bagay. Ang pangunahing salarin ay tiyak na nagmamanman sa bawat galaw ko. Ngunit hindi pa sila kumikilos. Ibig sabihin, may tiwala pa sila sa kanilang sarili, at ang tiwalang iyon ang magpapabagsak sa kanila. Ito na ang yugto kung saan tumigil akong habulin ang mga anino at nagsimulang hawakan ang isang anyo. Hindi pa malinaw, hindi pa perpekto, ngunit totoo. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong ako sa Isabela, naramdaman kong isang hakbang na lang ako, papalapit sa katotohanang maaaring patunayan, hindi lang basta nararamdaman. Tinapos ko ang araw na may isang tahimik na konklusyon. Ang larong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang may pinakamahabang pasensya. At handa akong maghintay hanggat kinakailangan hanggang sa lumitaw ang pagkakamali ng kusa. Dahil walang sistema ng krimen ang ganap na sarado, laging may siwang. Ang tungkulin ko lamang ay tumayo ng sapat na malapit kapag bumukas ang siwang na iyon. Nagsimula kong mapansin ang pagbabago hindi mula sa mga ulat o datos, kundi mula sa mga tao. Mayroong isang pagkabalisa na hindi maitatago ng matagal, kahit na sa pinakamaayos na sistema. Sa huling linggo, ang ritmo ng bayan ay hindi na naging matatag. Ang mga tao ay patuloy pa ring gumagalaw tulad ng dati, ngunit may isang banayad na tensyon na nararamdaman sa hangin, tulad ng isang hiningang sabay-sabay na pinipigilan. Hindi ko na pinagmasdan ang farm mula sa labas. Inilipat ko ang aking focus sa mga taong nasa paligid nito. Hindi ang pangunahing salarin, kundi ang mga nasa isang antas sa ibaba niya. Ang mga taong sapat ang nalalaman para magtrabaho, ngunit hindi sapat para makaramdam ng seguridad. Isa sa kanila ang nagsimulang gumawa ng maliliit na pagkakamali. Masyadong maliit para ituring na paglabag, ngunit sapat na malaki para maging senyales ng pagkasindak.
Huli na naisumite ang mga dokumento ng pagpapadala. Hindi tugma ang petsa sa selyo. Ang pirma ay mukhang minadali. Ang mga ganitong bagay ay karaniwang hindi nangyayari sa isang sistema na sanay gumalaw ng maayos. Nagsumite ako ng formal na administratibong paglilinaw na may simpleng pananalita at neutral na tono. Walang akusasyon, walang pressure. At ang kilos na iyon ang lalong nagpabalisa sa kanila. Ang isang taong may kasalanan ay mas takot sa katahimikan kaysa sa galit. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ipinatawag ako ng hindi opisyal sa isang neutral na lugar, malayo sa opisina at malayo sa farm. Hindi ito isang pagbabanta, kundi isang paanyayang mag-usap. Sa mundong tulad nito, ang paanyaya ay madalas na mas mapanganib kaysa sa isang babala. Dumating akong mag-isa. Ang taong sumalubong sa akin ay hindi ang may-ari ng farm, kundi isang taong malinaw na gumaganap bilang tagapag-ugnay. Magiliw ang kanyang mukha, pino ang kanyang pananalita, at ang kanyang mga pangungusap ay puno ng pabalat bunga. Nagsalita siya tungkol sa katatagan ng bayan, sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan, tungkol sa kung paano lahat ay nakikinabang kung walang gulo. Nakikinig lang ako nang hindi pumuputol. Habang tumatagal siyang nagsasalita, mas nagiging malinaw sa akin na sila ay nasusukol na. Hindi siya nag-alok ng pera, hindi rin nagbanta. Sinubukan niya lang akong hikayatin na tingnan ang lahat bilang isang administratibong hindi pagkakaunawaan. Sumagot ako ng maikli. Sinabi kong ang tungkulin ko lamang ay tiyakin na tugma ang mga datos, walang labis, walang kulang. Ang pangungusap na iyon ang nagtapos sa aming pagpupulong. Hindi na buo ang kanyang ngiti nang kami maghiwalay. Mula sa araw na iyon, tumindi ang pagbabantay sa akin. Alam ko dahil hindi na nila ito itinatago. Ang parehong sasakyan ay nakikita sa iba't ibang lugar. Ang parehong mukha ay lumilitaw sa mga pulutong na dapat sana ay walang kaugnayan. Hindi na ito isang banayad na pananakot, ito ay hayagang pagmamanman. Ngunit doon din nakasalalay ang kanilang pagkakamali. Sa ilalim ng pressure, isang tao ang gumawa ng maling desisyon. Isang manggagawa sa farm, si Noel, na matagal nang sumusunod lamang sa utos, ang lumapit sa akin nang walang paunang abiso. Wala siyang dalang pisikal na ebidensya. Dala niya lamang ang isang kwento, at ang kwentong iyon ay sapat na para buksan ang isang bagong layer. Sinabi niyang mayroong isang pagpapadala na hindi dapat ginawa ngunit ipinilit. May biglaang pagbabago sa schedule. May mga utos na magkakasalungat. Hindi niya alam kung ano ang ikinarga. Ang alam niya lang ay ng gabing iyon, lahat ay inutusang huwag magtanong. Hindi ko itinala ang kanyang pag-amin. Inalala ko lamang. Sa ganitong sitwasyon, ang alaala ay mas ligtas kaysa sa papel. Nilinaw ng pag-aming iyon ang isang mahalagang bagay, ang sistema ay nagsisimula ng masira mula sa loob. Kapag ang pagsunod ay naging takot, ang mga pagkakamali ay kusang lilitaw. Pinatibay ko ang aking estratehiya. Walang malalaking hakbang, walang kapansin-pansing manyobra. Pinakitid ko lamang ang kanilang espasyo gamit ang mga procedure. Bawat isusumite ay dapat kumpleto. Bawat pagbabago ay dapat ipaliwanag. Bawat hindi pagkakatugma ay dapat markahan, hindi bilang akusasyon, kundi bilang isang obligasyon. Ito na ang punto kung saan tumigil akong habulin ang mga panlabas na ebidensya at nagsimulang gamitin ang panloob na pressure. Hindi nila ako maaaring atakihin nang hindi inilalantad ang kanilang sarili. Hindi rin sila maaaring huminto nang hindi lumilikha ng pagdududa. Sa pagitan ng dalawang pagpipili ang iyon, ang pagkakamali ang tanging daan palabas. Sa huling gabi ng kabanatang ito, umupo akong mag-isa sa aking kwarto, tinitingnan ang mga tala na ngayon ay halos bumubuo na ng isang kumpletong larawan. Alam kong ang katapusan ng kasong ito ay hindi darating na may malaking pagsabog o drama. Darating ito sa anyo ng isang maliit na pagkakamali na hindi na maitatama. At kapag lumitaw ang pagkakamaling iyon, kailangan kong maging handa, hindi lang bilang isang pulis, kundi bilang isang saksi sa pagguho ng isang kasinungalingan na matagal nang pinaniwalaan bilang kabutihan. Pinatay ko ang ilaw na may isang paniniwalang lalong tumitibay. Masyado na silang malalim para bumalik at sapat na akong malapit para makita silang bumagsak. May isang yugto sa isang investigasyon kung kailan ang lahat ay tila sobrang tahimik.
Hindi dahil walang gumagalaw, kundi dahil lahat ng panig ay naghihintay kung sino ang unang hihinga. Nasa yugtong iyon ako. Wala nang hayagang pananakot, walang panghihikayat, at walang kapansin-pansing pagkakamali. Ang sistemang kanilang binuo ay tila umurong sa loob ng kanyang kabibe, umaasang mapapagod din ako sa paglipas ng panahon. Ngunit doon mismo lumitaw ang aking pagkakataon. Inilipat ko ang aking focus mula sa pangunahing salarin at sa mga taong nasa paligid niya patungo sa isang elemento na matagal nang itinuturing na pangalawa, ang daloy ng pag-apruba. Sa bawat pagpapadala, laging may isang punto kung saan ang mga dokumento ay kailangang pagtibayin ng higit sa isang panig. Ang puntong iyon ang pinili kong bigyan ng pressure, hindi sa pamamagitan ng pamimilit, kundi sa pamamagitan ng masusing pagsusuri. Nagsimula akong humingi ng cross-verification sa pagitan ng mga ahensya. Isang bagay na bihirang gawin dahil nakakaabala. Walang akusasyon, tanging isang kahilingan para sa paglilinaw. Bawat ahensya ay nararamdaman na hindi nila ito problema, ngunit dahil doon, nagsimula silang magpasa-pasa ng mga tanong. At kapag ang mga tanong ay gumalaw ng walang kontrol, ang mga lihim ay hindi naligtas. Mula roon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Hindi ang may-ari ng form, kundi isang tagapag-ugnay na siyang nag-aayos ng ritmo ng lahat. Ang taong ito ay hindi kailanman lumalabas sa harap, hindi kailanman naitala bilang pangunahing responsable, ngunit laging naroroon sa bawat sangandaan ng desisyon. Hindi ko isinulat ang kanyang pangalan sa mga tala. Minarkahan ko lang siya sa aking isipan bilang sentro ng buhol. Nagsimula akong bumuo ng isang larawan ng network, hindi mula sa mga tao, kundi mula sa kanilang mga tungkulin. Sino ang kumokontak kanino, kailan at para sa anong layunin? Dahan-dahang nabuo ng pattern ang isang malinaw na istruktura. Hindi malawak, ngunit malalim. Hindi maraming tao, ngunit lubos na organisado. Muling nagsimulang maramdaman ang pressure. Sa pagkakataong ito, hindi sa anyo ng banta, kundi sa mga sinasadyang administratibong pagkakamali. Ilang mga file ang biglang nawala mula sa lokal na archive. Ang mga digital na kopya ay nagkaroon ng key system error. Hindi ito isang pagtatangkang takpan ang nakaraan, kundi isang pag-iwas sa hinaharap. Alam nilang may mangyayari. Hindi ako nataranta. Inaasahan ko na ang hakbang na iyon. Karamihan sa mga mahahalagang datos ay naisave ko na sa isang lugar na hindi direktang konektado sa akin. Sinasadya kong magmukhang ako ang nag-iisang tagapag-ingat ng ebidensya. Sa katunayan, ako lamang ang pain. Sa kabilang banda, nagsimula akong makatanggap ng impormasyon mula sa isang direksyong hindi ko inaasahan. Isang empleyadong administratibo na matagal nang sumusunod lamang sa daloy ay nagsimulang questionin ang kanyang sariling papel. Hindi siya dumating na may isang kabayanihang pag-amin. Dumating lamang siya na may dalang pagod. Pagod na maging bahagi ng isang bagay na hindi niya naunawaan, ngunit nagsisimula na niyang maramdaman ang epekto. Hindi niya alam ang detalye ng krimen. Ngunit alam niyang may mga utos na hindi makatwiran. May mga biglaang pagbabago na laging kailangang sundin. At may isang bagay na pinakagumugulo sa kanya, sa tuwing may problema, ang pangalan ng may-ari ng farm ay hindi kailanman lumalabas sa ibabaw. Tila siya ay pinoprotektahan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang impormasyong iyon ay nagpatibay sa aking hinala. Ang pangunahing salarin ay hindi lamang nagtatago sa likod ng isang mabuting imahe, kundi pati na rin sa isang istrukturang sadyang ginawang patong-patong. Para pabagsakin siya, hindi ko maaaring direktang atakihin ang sentro. Kailangan kong isara ang lahat ng daan palabas. Nagsimula akong bumuo ng isang internal report, hindi bilang isang criminal complaint, kundi bilang isang risk analysis. Ang ganitong uri ng ulat ay bihirang basahin ng malaliman, ngunit kapag nabasa, mahaba ang epekto nito. Isinulat ko ito sa isang tuyot na wika, walang emosyon, walang dramatikong konklusyon. Tanging mga katotohanang nakatayo sa sarili nitong mga paa. Ang kabanatang ito ang naging yugto kung saan tumigil akong gumalaw ng mag-isa nang hindi namamalayan. Ang sistema ay nagsimulang gumalaw kahit hindi pa nito alam kung saan patungo. At kapag ang sistema ay gumalaw, ang salarin na nakadepende sa mga siwang ay magsisimulang masukol. Naramdaman ko ang pagbabago sa kilos ng may-ari ng farm, kahit na hindi pa kami kailanman nagkaharap.
Naging hindi regular ang kanyang mga gawain. Naantala ang mga pagpapadala, nagbago ang mga schedule. Nagsimula siyang gawin ang pinakapanganib na bagay para sa isang taong tulad niya, gumawa ng sariling desisyon ng walang buong koordinasyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ay laging isinisilang mula sa isang huling hiningang tiwala sa sarili. Nakatayo ako sa isang puntong iba sa dati. Hindi na ako humahabol ng mga anino. Naghihintay ako ng reaksyon. Dahil kapag ang isang tao ay nasukol, pipiliin niya kung magtatago o kikilos. At anuman ang kanyang piliin, may maiiwang bakas. Kailangan ko lang tiyakin na sapat akong malapit kapag nangyari iyon. Ang huling desisyon ay hindi kailanman dumating ng may malakas na ingay. Dumating ito sa anyo ng isang kakaibang katahimikan kapag lahat ng piraso ay nasa kani-kanilang lugar na. Sa araw na iyon, hindi na ako naghanap ng impormasyon. Naghintay na lang ako ng isang pagkakamali na hindi na mababawi. Ang unang senyales ay lumitaw mula sa isang biglaang pagbabago sa schedule. Isang pagpapadala na dapat sana inaantala ay biglang pinabilis. Hindi karaniwan ang ruta, hindi ideal ang oras, at ang mga dokumento ay inihanda ng masyadong nagmamadali. Para sa isang tagalabas, maaaring mukha itong ordinaryong kaguluhan. Para sa akin, ito ang senyales ng pagkasindak. Ang isang sistemang nasusukol ay laging sinusubukang iligtas muna ang pinakamahalaga. Hindi ako agad kumilos. Hinayaan kong maniwala sila na ligtas ang hakbang na ito. Sinasadya ko pangang mawala sa sirkulasyon sa loob ng isang buong araw. Walang aktibidad, walang tanong, walang presensya. Nais kong isipin nilang napagod na ako o marahil ay ipinatawag na sa labas ng probinsya. Nang gabing iyon, muli akong kumilos. Pumili ako ng isang lugar para magmatsyag na hindi kapansin-pansin, malayo sa farm at malayo sa pangunahing daan. Mula roon, nakikita ko ang paggalaw ng hindi mukhang nagbabantay. Lumitaw ang PC-300 na closed van tulad ng inaasahan ko. Walang tunog ng hayop, walang senyales ng buhay na karga, tanging isang sasakyan, isang driver, at isang patutunguhan. Hindi ako nag-iisa ng gabing iyon kahit hindi nila alam. Nang hindi nagsasangkot ng maraming tao, isinara ko na ang mga daan ng administratibo at komunikasyon. Ano man ang kanilang gawin ng gabing iyon ay hindi na maitatanggi kinabukasan. Lahat ay naitala na, hindi ng iisang tao, kundi ng mismong sistemang matagal na nilang pinakinabangan. Sumunod ako mula sa malayo, pinapanatili ang distansya, tinitiyak na walang pagkakamali. Bawat liko, bawat paghinto, bawat pagbabago ng bilis ay itinala ko sa aking isipan. Walang labis na adrenaline. Ang naroon ay isang malamig na pakiramdam, tulad ng isang taong alam na ang katapusan ng kwento, ngunit kailangan pa ring basahin ito hanggang sa huli. Huminto ang sasakyan sa isang lokasyong hindi nakarehistro bilang distribution point ng hayop. Walang kulungan, walang pasilidad para sa hayop, tanging isang saradong gusali na may mahinang ilaw. Doon nabuo ang lahat ng huling katiyakan. Lumabas na sila sa kanilang sariling comfort zone. Hindi ako pumasok. Hindi ko na kailangan. Naghintay ako hanggang sa mangyari ang isang tila maliit na administratibong aksyon, ang pagpapatibay sa pagtanggap ng kargamento. Doon na itala ang kanilang nakamamatay na pagkakamali. Ang datos na kanilang ipinadala ay hindi natugma sa kung ano ang nangyari sa field. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang laro. Tinawagan ko ang aking superior na may isang maikli at malinaw na pangungusap. Walang emosyon, walang drama, tanging katotohanan. Isang katotohanang hindi na maibabaligtad dahil nagmula ito sa iba't ibang mapagkukunan na nagpapatibay sa isa't isa. Ang operasyon ay isinagawa ng walang karahasan. Walang sigawan, walang paglaban. Nang sa wakas ay maiharap sa akin si Mang Cardo, blanko ang kanyang tingin. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil alam niyang mangyayari ito, maaga man o huli. Ang maskara ng kabutihan na suot niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang gabing masyadong tahimik para tawaging dramatiko. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na pagod. Ang krimeng ito ay masyadong maayos para maramdaman ng sinuman na siya ay isang bayani ng mailantad ito. Nang mailagay na ang posas, tumingin ako sa paligid. Walang mga residenteng nagsisigawan, walang nagkukumpulang tao.
Tanging ilang mga taong nakatayo sa malayo, nakatingin na may mukhang hindi makapaniwala. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang nangyari, at marahil ay hindi kailanman magiging handang tanggapin ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa katapusan, kundi tungkol sa pagbubukas ng isang katotohanang matagal nang nagtago sa likod ng mabuting hangarin. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, ang bayang iyon ay hindi na magiging pareho at ganoon din ako. Ngunit hindi pa tapos ang aking tungkulin. Ang pag-aresto ay isang punto lamang. Ang epekto nito ay magiging mahaba at ang mga sagot ay hindi magiging simple. Huminga ako ng malalim, tumingin sa kalangitan ng gabi na muling naging tahimik at inihanda ang aking sarili sa anumang naghihintay sa huling kabanata ng paglalakbay na ito. Ilang araw matapos ang pag-aresto, nanatili pa rin ako sa Isabela. Hindi dahil pinipigilan ako ng tungkulin, kundi dahil may mga bagay na hindi matatapos sa pamamagitan lamang ng posas at opisyal na ulat. Natigil na nga ang krimen, ngunit ang bakas nito ay hindi basta-basta nawawala. Nanatili ito sa mga mukha ng tao, sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa, at sa katahimikang ngayon ay iba na ang kahulugan. Ang proseso ng batas ay umusad tulad ng nararapat. Ang mga dokumento na dati tila mabigat ay ngayon ay maayos nang nagpapalipat-lipat. Wala nang pagtatangkang humadlang, wala nang biglaang pagbabago, at wala nang mga malabong mensahe. Ang sistemang dating sinamantala ay ngayon ay gumagana na ayon sa nararapat. Nakakatawa, ngunit lahat ay tila mas simple matapos gumuho ang malaking kasinungalingan. Ipinatawag ako para magbigay ng karagdagang testimonya, hindi bilang isang bayani, hindi bilang pangunahing tauhan, kundi bilang tagapag-ugnay ng mga pirasong matagal nang magkakahiwalay. Ipinaliwanag ko gamit ang isang simpleng wika, walang dagdag, walang bawas. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng emosyonal na diin. Sapat na itong tumayo sa sarili nitong mga paa. Sa labas ng silid investigasyon, nakasalubong ko ang ilang mga residente na nakakilala sa akin mula pa noong una akong dumating. Walang direktang nanisi sa akin, ngunit mayroong isang distansya na hindi maiiwasan. Para sa kanila, ang katotohanan ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa pagtataksil sa tiwala sa isa't isa. Ang taong dati nilang itinuturing na tagapagligtas ay ngayon ay naging pinagmulan ng isang sugat na mahirap ipaliwanag sa salita. Hindi ko sinubukang ipaliwanag ang anuman sa kanila. May mga katotohanang hindi kailangang ipagtanggol. Hahanapin nito ang sarili nitong daan patungo sa kamalayan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Isang hapon, muli akong naglakad sa bayang iyon ng mag-isa. Wala nang pangangailangang umunawa o magtala. Nais ko lamang itong makita muli bilang isang lugar na minsang naging sentro ng isang bagay na madilim, ngunit naglalaman pa rin ang buhay na nagpapatuloy. Ang mga bata ay naglalaro pa rin, ang mga magsasaka ay nasa bukid pa rin. Hindi humihinto ang buhay dahil lamang sa isang malaking kasinungalingan na nabunyag. Sa puntong iyon, napagtanto ko ang isang bagay na matagal nang nakaligtaan. Ang aking tungkulin bilang pulis ay hindi lamang pigilan ang krimen, kundi tanggapin din ang katotohanan na hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng batas. Ilang sugat ay kailangang pasanin ng mga nakaranas nito, mayroon man o walang perpektong hustisya. Gabi bago ako umalis ng Isabela, umupo ako sa pension house na ngayon ay tila dayuhan na sa akin. Binuksan ko muli ang aking personal na talaan, binasa ang mga bakas ng mga hakbang na aking tinahak, mula sa maliit na pagdududa, sa tahimik na pressure, hanggang sa sistemang gumuho mula sa loob. Lahat ay tila malayo na parabang naranasan ng ibang tao. Ngunit alam kong ang karanasang ito ay mananatili sa akin ng matagal. Hindi ako nakaramdam ng pagmamalaki. Hindi rin ako nakaramdam ng pagsisisi. Ang naroon lamang ay ang kamalayan na ang pinakapanganib na krimen ay madalas na hindi dumarating na may masamang mukha, kundi may ngiti at pangako ng tulong. At ang paglaban dito ay nangangailangan ng higit pa sa tapang. Nangangailangan ito ng pasensya, ng masusing pagsusuri, at ng kalungkutang maglakad ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan, nilisan ko ang bayang iyon ng walang seremonya. Walang espesyal na paalam. Dahan-dahang umandar ang service vehicle sa parehong daan kung saan ako unang dumating. Mababa pa rin ang ulap ng umaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila may itinatago. Ito ay bahagi na lamang ng kalikasan na tumatakbo tulad ng dati.
Alam kong ang kasong ito ay maitatala bilang isa lamang sa maraming kasong aking hinawakan. Ngunit para sa akin, ito ay isang paalala na hindi kailanman maglalaho. Na ang kabutihan na walang pagbabantay ay maaaring maging kasangkapan ng kasamaan, at ang tiwalang inabuso ay nag-iiwan ng bakas na mas malalim kaysa sa pisikal na sugat. Ako si Police Captain Marco Reyes. Isa akong pulis, at sa isang liblib na bayan sa Isabela, natutunan ko na minsan, ang pagpapatupad ng batas ay nangangahulugang pagtanggap sa katotohanan na hindi lahat ay maaaring mailigtas. Ngunit ang krimen ay kailangan pa ring pigilan, sa anumang paraan na maaari pa ring tawaging makatao. Ang oras ay tumakbo sa isang kakaibang paraan matapos ang lahat. Walang malakas na pagtatapos, walang pagdiriwang, at walang pakiramdam ng ginhawa na madalas ilarawan ng mga tao. Ang naroon lamang ay mga ordinaryong araw na muling pumuno sa aking trabaho, na para bang ang kaso sa Isabela ay isang maliit na tuldok lamang sa mahabang mapa ng aking karera. Ngunit alam kong ang tuldok na iyon ay hindi kailanman naging tunay na maliit. Bumalik ako sa tungkulin sa ibang lugar, hinaharap ang mga ulat na dumarating ng sunod-sunod. Pagnanakaw, alitan, maliliit na paglabag. Lahat ay tila mas simple kumpara sa aking hinarap sa bayang iyon. Ngunit sa gitna ng pagiging simple, madalas bumabalik ang aking mga alaala ng hindi inaanyayahan. Minsan, habang nagbabasa ng mga file, naaalala ko ang mga mukha ng mga residenteng hindi alam na ang kabutihang kanilang tinanggap ay may nakatagong halaga. Minsan, habang tinitingnan ang mga administratibong datos, naaalala ko kung paano maaaring manipulahin ang mga numero upang maging kasangkapan ng krimen nang walang kahit isang patak ng dugo na dumanak sa ibabaw. Lahat ng iyon ay nagpabagal sa akin sa paggawa ng konklusyon, mas nag-iingat sa paghusga sa mabuting hangarin. Napansin kong may pagbabago sa akin. Hindi pagiging mapang-uyam, kundi mas mapagmatsyag. Hindi na ako madaling maniwala sa mga kwentong masyadong maayos ang pagkakasabi. Natutunan ko na ang krimen ay hindi laging maingay at ang mga salarin ay hindi laging mukhang masama. Ang aral na iyon ay hindi nakasulat sa anumang aklat ng batas, ngunit nakatatak ng malalim sa aking isipan. Isang araw, nakatanggap ako ng maikling balita tungkol sa pag-unlad ng kaso. Mahaba ang naging proseso ng batas, tulad ng inaasahan ko. May ilang iba pang panig na nadawit. Ang ilan ay dahil sa kapabayaan, ang iba ay dahil sa kasakiman. Hindi lahat ay nakatanggap ng parusang tila nararapat. Ang batas ay gumagana sa sarili nitong lohika, hindi sa personal na pakiramdam ng hustisya. Kakaiba, ngunit hindi ako nakaramdam ng galit nang marinig ito. Nakaramdam lamang ako ng pagod. Pagod dahil sa pag-unawa na ang hustisya ay hindi isang tuwid na linya mula sa krimen patungo sa parusa. Ito ay palikuliko, puno ng kompromiso, at madalas na nag-iiwan ng mga puwang na hindi mapupunan ng anumang desisyon. Ngunit may isang bagay na nagpapanatili sa aking katahimikan. Ang krimen na iyon ay hindi na nagpapatuloy. Wala nang mga tahimik na pagpapadala. Wala nang sistemang nagkukubli ng tao bilang numero. Kahit man lang para sa isang lugar, isang network, isang panahon. Minsan kong tinanong ang aking sarili, sulit ba ang lahat ng panganib? Ang sagot ay hindi kailanman naging simple. Ngunit sa tuwing bumabalik ako sa tanong na iyon, ang anino ng kawalan sa mga mata ng mga biktima ang laging unang lumilitaw. At sapat na iyon para magpatuloy ako sa paghakbang kahit walang katiyakan sa perpektong resulta. Sa ilang mga gabi, nananatili pa rin akong gising ng mas matagal kaysa sa nararapat. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isipang masyadong puno. Natutunan kong tanggapin na ang ilang mga kaso ay hindi talaga natatapos kapag isinara na ang folder. Humihinto lamang sila sa paggalaw at pagkatapos ay nabubuhay bilang isang alaala. At marahil, ganoon nga dapat. Isinulat ko ang huling tala tungkol sa Isabela, hindi para sa archive, hindi rin para sa ulat. Isinulat ko ito para sa aking sarili, bilang isang paalala na ang tungkulin ng isang pulis ay hindi lamang ipatupad ang mga alituntunin, kundi tiyakin din na ang pakiramdam ng pagiging makatao ay hindi kasamang nawawala sa proseso. Kung sakaling bumalik ako sa bayang iyon bilang isang ordinaryong tao, umaasa akong makita itong buhay ng walang anino na minsang bumalot dito. Umaasa akong ang mga residente nito ay muling magtiwala, kahit marahil hindi naganap. Dahil ang isang sirang tiwala ay hindi na maibabalik sa dati,
ngunit maaari itong tumubo sa isang bagong anyo. Ako si Police Captain Marco Reyes. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na isang bayani at hindi ko nais na maalala bilang anuman. Ako ay isang pulis lamang na nagkataong nasa maling lugar sa tamang panahon at piniling hindi tumalikod. At kung may isang bagay na tiyak kong alam pagkatapos ng lahat ng ito, iyon ay ang simpleng katotohanan, maaaring magtago ang krimen kahit saan, ngunit hanggat mayroong isang taong handang tumingin ng mas matagal, hindi ito kailanman magiging ganap na ligtas. Itinuturo ng kwentong ito na ang pinakapanganib na krimen ay hindi ang ginagawa ng maihayagang karahasan, kundi ang nagtatago sa likod ng mukha ng kabutihan. Kapag ang masamang hangarin ay nagpapanggap bilang tulong, ang hangganan sa pagitan ng tama at mali ay nagiging malabo, at ang mga biktima ay madalas na hindi namamalayan na sila ay pinagsasamantalahan. Ang tiwala, na dapat sana ipundasyon ng ugnayan ng tao, ay ginagawang pangunahing kasangkapan upang pagsamantalahan ang kapwa. Ipinapaalala rin ng kwentong ito na ang awa at ang matinding pangangailangan ay maaaring maging dahilan upang isuko ng isang tao ang kontrol sa kanyang sarili. Sa isang sitwasyong desperado, ang tao ay may tendensyang maniwala ng hindi nagtatanong, tumanggap ng hindi naunawaan, at ipaubaya ang mahahalagang desisyon sa iba. Sa puntong iyon, nakakahanap ng siwang ang krimen, hindi dahil mahina ang biktima, kundi dahil pinipilit sila ng sitwasyon na umasa sa sinumang nag-aalok ng solusyon. Sa kabilang banda, idinidiin ng kwentong ito na ang isang sistematikong krimen ay hindi kailanman tumatayo ng mag-isa. Lumalago ito dahil sa pagpapabaya, kapabayaan, at pagsunod ng walang tanong. Maraming taong nasasangkot hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pagpiling manahimik, sumunod sa agos, o pakiramdam na hindi nila ito problema. Ang mahalagang mensahe ay madalas na tumatagal ang malalaking krimen, hindi dahil magaling ang mga salarin, kundi dahil napakaraming tao ang nagbubulag-bulagan. Mula sa pananaw ng tagapagpatupad ng batas, itinatanim ng kwentong ito ang aral na ang hustisya ay hindi laging dumarating ng mabilis o perpekto. Ang pagpapatupad ng batas ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa salarin, kundi pati na rin sa pagharap sa mga moral na dilema, psikolohikal na pressure, at personal na panganib. Hindi lahat ng pakikibaka ay nakikita at hindi lahat ng sakripisyo ay kinikilala. Gayunpaman, ang hustisya ay dapat pa ring ipaglaban kahit na ang huling resulta ay hindi laging kasiyasya para sa lahat. Ang isa pang mahalagang mensahe ay tungkol sa kahalagahan ng kamalayang panlipunan. Ang tunay na kabutihan ay hindi natatakot sa transparency, at ang tapat na tulong ay hindi nangangailangan ng labis na paglilihim. Kapag ang isang tulong ay humihingi ng ganap na tiwala ng walang puwang para magtanong, doon dapat lumitaw ang pag-ingat. Ang pagiging kritikal ay hindi nangangahulugang kawalan ng empatya, kundi isang anyo ng proteksyon sa sarili at sa iba. Sa huli, ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay ang sangkatauhan ay dapat laging nasa sentro ng bawat kilos. Kapag ang tao ay itinuring bilang isang kalakal, kapag ang katawan at buhay ay tinatantya sa pamamagitan ng mga numero, doon guguho ang mga halaga ng sangkatauhan. Ang paglaban sa ganitong uri ng krimen ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng dignidad ng tao mismo. Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na maging mas sensitibo, mas maingat, at mas matapang na manindigan, matapang na magtanong, matapang na tumanggi kung may hindi makatwiran, at matapang na tumayo sa panig ng tama kahit nag-iisa. Dahil ang krimen ay maaaring laging makahanap ng bagong paraan para magtago.